Okay. Yan. So, ano na tayo? Alis na tayo. Ito yung setup natin ngayon. Motowolf. Yan. And then, test natin mamaya yung regenerative braking ng electric motor. If kaya niya mag-slow down sa downhill without assistance sa downhill assist na feature ng ating controller. So pag hindi niya kinaya, yan, turn on natin yung downhill assist. So yung downhill assist niya is need mo lang mag throttle saglit, then pag release mo ng throttle, automatic mag-slow down na siya dapat. Yan, meron tayo dito ng Chinese bamboo. Nalagay ko siya sa plastic para hindi siya matuyo, pero wala namang araw ngayon actually, pero yan, nilagay ko na lang sa plastic. Yan siya. Next, sige. So I think set natin siguro muna ngayon yung ating controller. So for the controller, turn on natin Bluetooth and location, then open natin si far driver. Increase lang natin yung regenerative braking. So yan, punta tayo sa Open Pro NBLE. Then punta tayo sa energy regenerate. So right now naka 56 amp hours tayo. Set natin stop back current sa mga around 30. But hindi siya nagta-type? Bug siguro. Yan, naghang na. Naghang yung Ford driver. Ulit. Net natin stop back current to 30 amps and max back current natin to 45 amps. Yan, so yan ata yung pinakamalakas na talaga na ano niya. Naka 56 amp hours tayo na battery, pero hindi natin i-max out yung maximum AH or maximum current ng battery natin for safety reasons. Yan, so observe na lang natin mamaya. Yan, open lang natin Google Maps dito sa other phone. Tara, G. Okay, pag magka-signal tayo mamaya, ano na lang natin. Yeah. Oops. I-turn na lang natin yung data for Wi-Fi. Sige. Ano ko na lang siguro. Ready ko na lang just in case. Punta lang tayo dun sa information desk para magpaalam. Baka may mga kailangan pa asikasuhin doon na documents. So far, wala naman na tayo na naiwan. Oh my god. Natamaan ng hindi ko sure kung bato yun. Goods. Okay lang yan. Yung crash guard yung natamaan. Yan, medyo ano lang, wet surface lang tayo dito. Ingat lang tayo. Wait, increase lang natin to speed 2 para medyo mataas yung pwersa. Rough road na part dito. Ayun. Yun, very nice. Ay, sir!
Okay. So, punta lang tayo dun sa information desk. Check lang natin if may mga kailangan. Ayan, medyo grabe yung knocking sound sa electric motor natin ngayon dahil mataas yung kanyang regenerative braking. Ayan, tapos dito lang tayo. Oops, nag-slide siya. Oop. Yan lang. Yeah. Danlag. Ha? Why to ya? Wait lang. Saka lang ko. Danlag abi. Gani. Hindi lang. Nga sir. Oop. Oop. Ya tinggal agad sir. Okay na tinggal agad. Tinggal agad. Sir tinggal agad. Ya. Oh. Nawala yung ano natin. Yan lang. Ayun. Ay, hindi. Sana ba yan? Ang problem is that nawala na yung saan napunta yun. Yan. So, punta lang tayo dun sa information desk. Yan, kitang knocking sound. Ay, ma'am. May ano pa? Need ko pa mag-time out, ma'am. Overnight, sir? Sir, tinggal agad. Yan. Yan. Grabe yung knocking sound. Yun na yung problem sa mataas na regen. So kung mataas yung regenerative braking mo, wait lang, ayusin muna natin yung bag. So kung may dala pa tayong ganyan. Yan, may knocking sound lang siya. Oops. Unfortunately, medyo yan, hindi niya ata kaya prone siya sa prone tayo sa skidding pag gumamit tayo ng yung regen. Yan, doon yung na-feel ko din kanina. So parang magsa-slide siya. So yeah, yun yung problem sa yun yung problem na notice ko. So prone siya sa skidding kasi need natin mag-brake more. I mean kahit kaunting brake lang ata, pero parang hindi pa rin sufficient para sa para mag-slow down tayo properly. Kaya yung tendency, dahil na-feel ko na parang kulang pa rin yung braking power niya, ipe-press ko more. Oops. Ay, ipe-press ko more yung
Oh my god, it's so very lao-lao. Sabay kami nag-giveaway. Yan. Alright. Yan, so yung tendency, yun nga kanina. Dahil feel ko na parang kulang pa rin yung braking power ng Regen. Yung tendency ko is mag-add ako more brakes sa power. Ay, more brakes, more pressing ng brakes para mas slow down siya. Which in turn, possible mag-cause ng skidding. Feel ko na kanina na parang magsiskid na tayo. So note, balik natin yung settings natin muna. So hindi safe yung gamitin natin yung Regen for slowing down. So set natin ulit sa 15, then 20 lang dito sa max. So stop back current is 15, max back current is 20. Then turn on lang natin si park. Nakalimutan ko. Switch park ata yan. Yan, switch park. So we have, I think yung slow down park hindi ko ito ginagamit eh. Then yung reverse park is pag pa-uphill ka. So yung switch park is kapag nag-throttle ka saglit, automatic mag-engage yung regenerative braking natin. Kapag nag-throttle ka, mag-engage yung downhill assist. That's switch park. Then yung reverse park naman is pag pa-uphill ka, parang kung nafe-feel niya na pa-atras ka na, piprevent niya na ma-atras ka. Instead, pupush ka niya saglit. Ipupush ka niya para hindi ka mag-daos-daos pababa pag pa-uphill ka. So, yan. Pero hindi ko ginagamit usually yung reverse park. Switch park gamitin natin. Then, check natin. Yan. So, konting throttle lang is grabe na yung downhill assist natin. So, kahit sa patag, yan oh my god, medyo mataas yung natin. Babaan lang natin yung phase current. Na knocking sound siya. So, babaan natin siya 300 amperes. Yung max phase current. Yan. Tapos boost. Hindi naman natin ginagamit si boost. So, okay lang yan. Yan, okay. Game, try natin ulit. So, kahit nasa patag ka, kapag nirelease mo yung throttle, automatic magsa-slow down ka. Yan. Yan. So, wala nang knocking sound dahil binabaan natin yung max phase current. Yan. So, yan yung parang downhill assist ng ating controller and ng motor. So, kaunting throttle, pag nirelease mo yung throttle, mag-engage yung downhill assist na. So, kahit maliit lang na persa yung ginagamit ko is, hindi ako gumagamit ng brakes pero nagsa-slow down pa rin siya. Yan yung advantage ng electric motor. Wala na tayong, kahit hindi tayo gumamit ng brakes. So yun lang. So assist lang tayo sa braking kapag feel natin na parang hindi net parang magdadaos-dos na tayo. Yan, pero yan, so far kahit hindi tayo gumamit ng brakes is nagsa-slow down siya. Yan lang, medyo hindi ko pa gamay yung slow down. So pag normal throttle lang, walang problema, pero yung pag-release ng throttle, doon nag-i-engage. So hindi ko pa alam yung timpla ng
downhill assist natin. Dito lang ata yung medyo mataas talaga. Yan, very nice. Next time na lang siguro ako dadaan dyan sa flower farm. Alright, dito muna tayo. Wait lang. Alright. Need ko lang talaga timplahin ng mabuti yung ano niya, yung slowdown. Sundin lang muna natin yung main, yung ano, yung daanan. Wala pa tayong data. Yan, so medyo malakas yung ano niya. I think sa settings ko ata to, pero medyo malakas yung ano niya kasi yung pag slow down niya. So pag malakas yung takbo mo, medyo ano siya, problematic siya kasi mabilis yung pag slow down eh. So possible mag skid ka din pag mabilis yung takbo mo and nag-release ka ng throttle. So dapat ano lang siya, gamitin nyo lang siya if slow moving lang kayo, like yun nga sa mga downhill lang talaga. Sa flat roads, kung malakas yung settings nya, magsa-slow down ka talaga ng malakas din pag nirelease mo yung throttle. Kaya ayun, magsiskid ka talaga. So yan, be careful lang sa paggamit ng downhill assist. Unlike sa ano I'm not sure lang sa ano, sa mga kasi sa halimbawa sa ADV na ginagamit ko, sa ADV 160 scooter lang din yan eh. So kapag ano ka na binigyan mo ng gas saglit, halimbawa downhill ka, no, nagbigay ka ng gas saglit tapos nilet go mo yung gasolinador, automatic may engage yung engine braking. Pero sa flat road hindi ako sure kung that's the same principle din. Parang hindi ko na feel eh. Pero sa electric motor, regardless of surface, pa downhill man or flat roads or uphill, same concept pa rin yung gagawin niya. Magsa-slow down talaga siya no matter what. Oh, very nice view. Shucks, yan yung problem. May knocking sound pa rin siya kasi biglaan yung pag-slow down ko. So medyo templahin mo. Need lang siya talaga templahin. Yan. Binibigyan ko ng throttle para hindi siya masyado mag-slow down talaga ng malakas. Kasi dito medyo okay pa naman yung ano, yung downhill, medyo kontrolado pa naman. Yun lang, medyo hassle lang yung pag-setup kasi kailangan mo talagang dumaan sa Bluetooth. I mean sa app via Bluetooth. Tapos doon ka pa magta-turn on. Yung far driver kasi natin na controller is hindi siya yung naka-canvas. So need mo talaga siya na sa phone, ano, sa phone ka talaga magpo-program. Pero kung gumagamit ka ng canvas, I think pwede mo siya i-program na eh. Pwede mo siya i-program.
halimbawa may button ka na pinindot, automatic mag-engage yung ano. Hindi ako sure, hindi ko pa na-try pero I think possible yung ganun na pag may pinindot ka lang na button, automatic mag-engage or mag-turn on na yung ano, ito-turn on, ipoprogram mo lang siya na mag-turn on. Yan, so far okay pa naman yung ano natin. Yan, okay pa naman yung slowdown, wala akong ginagamit na brakes. Yan, much better to kasi control mo talaga yung pag slow down ng ano, ng scooter. Unlike dun sa regenerative braking, medyo alanganin yan kasi possible mag-skid ka. Wait lang, yung ano natin, side mirror natin sa right medyo hindi na siya aligned. Ayusin lang natin pagbaba. Yan. Oops, I did it again. Slow down. Sige, dito muna tayo. Okay. Yan, ayusin lang natin to. Nasira na ata dahil kanina. Na for now. Anyways, ayusin na lang natin rin pag mamaya, pag uwi. Oops, oh my god. Dito ata yung ano. Ayan o. Grabe yung ano dyan. Oops. Oh, pinailan tayo dyan. Oh my god. Yan, hindi tayo gumagamit ng brakes pero nagsaslow down lang siya yung motor mismo. Oops. Pero yan, ready nyo lang ang ano, ready nyo lang yung handbrakes nyo just in case malay mo pumalya yung electronics na to. So at least ready nyo lang yung ano, yung handbrakes para just in case. Yan, I think yun yung medyo delikado dun kasi ano talaga yun, tawag na to, hairpin. Ay hindi naman, hindi ko sure, hairpin nga ba? Hairpin ba yun? Pero ano napaka anong term dyan, grabe yung liko yan. So very good feature talaga to sa electric, kaya mas hindi ko pa na-try sa ADV ko kung okay siya sa downhill na ganito. Try natin next time. Pero sabi ng kapatid ko okay naman, na-try nila dun sa Igtuble yung pag-engage ng engine braking niya. Yan. Sige, turn off na lang natin pagdating natin dun sa bayan ng Leon. Turn off na lang natin yung ano, downhill assist. Oops. Ay. Nako. Kain pa ba tayo? Hindi ko na feel parang hindi ko na feel dumaan somewhere. Gusto ko na umuwi. Gusto ko na itanim yung Chinese bamboo. Yan, sige, uwi na lang tayo. Rekta na tayo uwi. Excited na ako magtanim ng Chinese bamboo. Sabi kasi ni Sir kanina, Sir Roberto, pwede mo naman siya ano, tanim kahit na tuyo na siya. Kaso much better na ito, as much as possible matanim natin siya para mataas yung success rate ng ano niya, yung growth, yung paglaki ng ano, ng Chinese bamboo natin.
So very nice, naka-survive tayo dun. Delikado talaga yung ang taas kasi. Yun, so okay sana yung kung hindi lang sana parang nagsiskid yung scooter natin. Okay sana yung yung regenerative braking Oh my goodness. Oops. Yung busina natin, ginamitan ko yan ng parang nung ulit pangalan nun, yung parang siya yung interceptor. Pwede mong pabilis sorry, excuse me, pwede mong pabilisan or pwede mong pahinaan yung busina. Interrupter, yan, interrupter pala. So meron siyang interrupt. So yung interrupt niya is kapag halimbawa nilong press mo. Kasi yung problem ko dito sa busina ko, minsan accidentally ko siya malong press Ang gusto ko lang sana is busina lang talaga na na parang warning lang sa unahan na mag-overtake ako or something. Warning lang talaga siya. Ayaw ko nung parang pagpindot mo aggressive na busina. Ayaw ko nung ganun actually. So yun. So bumili ako ng interrupter kasi yan nga. Minsan kasi accidentally ko siya pindot, malalong press ko siya, and yun, nakala nung sa unahan ko or nung binusinahan ko, galit ako Kaya mabuti na itong may interrupter, at least siya, nice, parang siya, nice lang siya, hindi siya galit. Parang lang talaga, warning lang talaga, or lang talaga, busina lang talaga. Dito sana, gusto ko sanang kumain din dito sa Berg. Nakapunta na din ako dyan. Nakapunta na din ako dyan last time, I think. Nakapunta na din ako dyan, pero I think yung pa-uwi na ata yun. Dyan din ako dumaan. Ganda actually ng view sa taas. Masarap din yung pagkain nila dyan. Sige lang, next time. So in terms of safety sa downhill, well, electric goods talaga siya, basta ma-program mo siya. Oops. Hindi pa kasi ako nakatry, pero yung mga manual, I think yun, safe naman siya kasi meron siyang Primera. Yung sa scooter lang, may narinig ako ng mga I think kinuwento ata yun doon sa campsite dun sa Antique. Kinuwento niya rin kasi may mga downhill din doon, may mga bumulusok na mga scooter. Yan, bumulusok siya pababa. I think hindi nag-engage, not sure kung ano nangyari, baka walang engine braking or what, or nagpumalya yung engine braking kaya bumulusok pababa yung scooter. Patay silang dalawa ng magjowa. Anyways, turn off na lang natin yung downhill assist. Ako, may pa dito. Teria. So yan, turn off lang natin yung park function. So park 1 disabled. Yan, okay. And there we go. Yan, okay na. Sige, normal operation na tayo ulit. Check natin. Tapos yan, dyan tayo sa bakan dadaan. Yan, sige, sundin na lang natin ito.
Quezon Bridge. Ang ganda ng tulay. Diyan, oh. Ang ganda ng tulay din kanina. Lahat. Check ko nga yan next time. Ang ganda ng tulay doon. Dahil Bamboo Cafe. Hindi ko sure kung malapit na or malayo pa. Add na tayo ng stops. Doon na lang ako bibili ng sweets. Sige, add tayo ng stops. Edit stops. Bamboo Cafe. Sige, madadaanan ko din naman yan later. Mandag. Okay. Next time magaan na lang siguro na mga gamit yung kabit ko dyan. Ay, nandito na pala tayo sa Bamboo Cafe. Okay, nandito na pala. Sige. Okay, dito na lang tayo. Ay, we're closed. Oh my god. Oh no. Why? Oh my goodness. Yan lang. Bakit closed? We're closed sila. Bakit? Dito muna tayo sa gilid. Sa Gedli. Dito muna tayo sa Gedli. Yup. Yan. Bakit closed sila? Ay, we are closed on Wednesday, Thursday, and Friday. May Christmas celebration. Balik kami Saturday. Aha! Yan lang. Sige lang. It's okay. May Christmas celebration sila, so no choice. Anyways, malimod dyan. Oh. Gusto ko sana marinig. Ano si Kawayan? Wait. Sid Kawayan. Hanap tayo ng ibang kainan. Pwede dun. Pasok nga lang tayo sa ano, dun sa anong pangalan nun? Mizpa Garden. Yan, sa Mizpa. Paso, yan dito ata yan. Dito papasok dun. Dito nga ba? Ayan, yan tama. Dito. Dito papasok, papunta sa Mizpa Garden. Kaso, ayoko nang dumaan sa gusto ko sana sa gilid na lang ng kalsada na dadaanan ko. Oops, nasiraan ata.
pwede siguro tayo. Daanan lang tayo dun sa ano, sa isa pang bamboo na cafe. Ano ulit yung pangalan nun? Dito ba yun? Dito, dito. Petron. Ayan. Tapos doon lang sa dulo. Sige. Hopefully bukas sila.